At sa mga kapuso po nating motorista, bukod po sa inyong sarili at kapwa nagmamaneho, dapat ding isaalang-alang ang kaligtasan ng mga pedestrian. Sa San Juan, isang tumatawid na lalaki ang sugatan matapos salpukin naman ng jeep kahit nasa pedestrian lane ang biktima. Balitang hatid ni Steve Dailisan, exclusive. June 5, pasado alas 8 ng umaga, masdan ng lalaking ito na patawid sa Santolan Road. Huwag kukurap dahil mabilis ang susunod na mangyayari. Ang jeep na galing Ortigas Avenue at pakanan ng Santolan, biglang sinalpok ang pedestrian. Tumalsik ang lalaki na hindi makatayo sa iniindang sakit. Huminto naman ang jeepney. Isang nagmalasakit na motorista ang lumapit sa biktima. Ilang saglit pa, dumating ang ambulansya. Inalalayan ng pedestrian na paika-ika sakay sinugod sa ospital. Sa datos ng MMDA sa unang bahagi pa lamang ng 2015, mahigit 80 na ang bilang ng mga pedestrian na namatay. Halos 2,000 naman ang bilang ng mga nasugatan o nasaktan. Dito sa pinangarihan ng aksidente, medyo burado na yung pedestrian lane marking, kaya nga pinepwestuhan na rin ang ilang mga sasakyan. Yung mismong pedestrian signal, aandap-andap na rin. At yung yellow box, nangangailangan na ng pagpipintura. Pero sabi ng MMDA, may mga pamamaraan pa naman sana para makaiwas sa disgrasya. Kung tutuusin, naka-red ang signal light. Nangangalahati na rin sa pagtawid sa pedestrian lane ng biktima. Yung jeep, pa-right turn siya, dapat nagbagal siya ng konti para maiwasan yung ganong aksidente. At yung tao naman, kahit na nasa pedestrian crossing siya, dapat naging conscious din siya para maiwasan ng ganong aksidente. Halos 300 pedestrian lane na raw ang napinturahan ng MMDA sa Metro Manila para na rin maproteksyonan ng mga tumatawid sa ating mga lansangan. Sisikapin daw nilang mapinturahan ng iba pang nasa malalaking kalsada bago ang tag-ulan. Pero paalala sa mga motorista, pangunahing responsibilidad ng sino mang nasa likod ng manibela ang kaligtasan, hindi lamang ng kanyang sarili, kundi pati ng mga kasabayan niyang nagmamaneho at ng mga pedestrian sa lansangan. Steve Dailisan, GMA News.